Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito ngayon sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin, lalong-lalo na ang biyaya ng buhay. At ngayon, bitbit natin sa ating puso't isipan ang ating mga kahilingan na nais nating idulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Atin din pong idinadalangin ang lahat ng mga intensyon ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagka-maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng Iyonoko. Siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Candace o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng lahat ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Iyonoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang Iyonoko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya.
Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng iyono ko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng iyono ko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Pinatigil ng iyono ko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng iyono ko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangan, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo po lahat. Pagkaing dulot ay
Panginoon. at sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon man ay namatay pa rin sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po, Father. Mga kapatid, tayo'y nagkakatipon dito ngayon. Bitbit ang sarili nating mga kahilingan, sarili nating dahilan kung bakit nandito tayo sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At tayo ngayon ay nagdiriwang ng Eucharistia, ating binabalik tanaw ang hapag ng ating Panginoon, kasama ang kanyang mga alagad. At sa ating mga karanasan bilang mga Pilipino, napakahalaga ng pagkain. Kahit simpleng salo-salo lamang, kahit sardinas sa mainit na kanin ang nakahain sa hapag. Kapag sabay-sabay kumakain ang pamilya, ay mas sumasarap at mas sumasaya. Pero mga kapatid, aminin natin, may mga pagkakataon na kahit busog ang ating tiyan, parang may kulang pa rin. Parang may hinahanap pa rin ang ating puso na hindi kayang ibigay ng kahit anong putahe na nakahain sa hapag. At diyan po tayo inaakay ng salita ng Diyos ngayon sa ating mga pagbasa. Sa atin pong ebanghelyo, ang mga taong pinakain ni Jesus ay hindi nakontento sa isang himala. Hinanap nila siya, naglakbay sila dahil naramdaman nila sa kanilang puso may higit pa sa tinapay na kanilang kinain. At dito po malinaw ang sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Hindi lang pagkain para sa tiyan, kundi pagkain para sa puso, sa kaluluwa, sa buong pagkatao natin. Sa atin pong unang pagbasa, ating narinig si Felipe at ang isang eunuko, isang taong may hinahanap din sa kanyang buhay. Nagbabasa ng kasulatan, pero hindi niya lubos na maintindihan. Parang marami din po sa atin, nagsisimba, nakikinig, pero may bahagi pa rin nalilito tayo at parang may kulang pa rin. At ano ang ginawa ng Diyos sa ating unang pagbasa? Pinadalhan ang eunuko ng isang gabay. Inakay siya. At sa huli, natagpuan niya ang ating Panginoong Hesukristo at siya'y nabinyagan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang paglapit natin kay Jesus ay hindi po aksidente. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, "Walang makalalapit sa akin maliban kung aakayin siya ng aking Ama."
Mga kapatid, kung nandito tayo ngayon, kung may konting paghahanap sa puso natin, hindi yan basta galing sa atin. Wala po tayo dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio dahil gusto lang natin. Tayo po ay inaakit ng ating Ama sa Langit na pumarito. Pero heto po ang tanong, kapag inakay po ba tayo, hindi lamang papunta dito sa Santo Padre Pio Shrine, kapag inakay ba tayo ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay, bukas palad po ba tayong sasama? Isang araw, may isang lalaking lumapit kay Santo Padre Pio nung siya'y buhay pa. Reklamo siya ng reklamo. Sabi niya kay Padre Pio, Padre, nagdadasal naman ako, nagsisimba ako araw-araw, pero parang walang nangyayari sa buhay ko. Ang mga plano ko parang wala namang katuparan. Tiningnan siya ni Padre Pio at sinabi sa kanya, Anak, dumadalo ka nga sa misa, pero hinahayaan mo ba si Jesus na gabayan ka sa buhay mo? O pagkagaling mo sa simbahan, sariling diskarte mo pa rin ang nasusunod? Parang tinamaan yung lalaki. Kasi minsan, mga kapatid, ganoon din po tayo. Tumatanggap tayo ng komunyon, pero hindi natin hinahayaang baguhin tayo ni Kristo. Mga kapatid, malinaw ang paanyaya ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Hindi lang kumain, kundi mabuhay mula sa kanyang buhay na walang hanggan. Ang mana sa ilang kinain ng mga Israelita, pero namatay pa rin sila. Ang tinapay na kinakain natin sa panaderya, mamaya gutom na uli tayo. Pero si Jesus, mga kapatid, kapag tinanggap natin sa puso natin ng buong buo, binabago niya ang direksyon ng ating buhay. Kaya sa bawat misa, hindi lang ito obligasyon, hindi lang ito for attendance. Bawat misa ay isang pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Para sa pamilyang Pilipino, hindi sapat na sabay-sabay tayong kumakain kung wala namang pag-uusap na nangyari o walang pagmamahal. Ang tunay na kainan, ang tunay na hapag, dapat merong ugnayan ang isa't isa. Ganon din, mga kapatid, sa Eucharistia, hindi lang pagtanggap, kundi pakikipag-ugnayan. At dito po papasok ang hamon. Kung si Jesus ay naging tinapay para sa atin, tayo rin ay maging tinapay para sa iba. Sa bahay natin, baka ang tinapay na kailangan ng anak ninyo ay ang oras ninyo. Sa mga trabaho ninyo, baka ang tinapay na kailangan ng mga kasama ninyo ay ang inyong pag-unawa. Sa ating lipunan, baka ang tinapay na kailangan natin ay katapatan at malasakit. Sabi nga ni Padre Pio, hindi sapat na mahalin si Jesus sa altar, dapat makita siya sa ating buhay. Kaya mga kapatid, marami sa atin ang busog na sa material, pero gutom sa kapayapaan. Marami ang may trabaho, pero kulang sa saysay. Marami ang may kasama, pero feeling natin nag-iisa pa rin tayo. Ang sagot ni Jesus ay hindi komplikado. Ako ang tinapay ng buhay. Kung lalapit tayo sa Kanya, hindi niya lang pupunuin ang ating mga gutom. Babaguhin niya ang ating buhay. At gagawin niya tayong biyaya para sa iba. Kaya mga kapatid, sa misang ito, huwag lang tayong tumanggap. Bagkus, magpaubaya tayo. Hayaan nating baguhin tayo ng Diyos at maging tinapay din tayo para sa mundo na gutom sa pag-ibig.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa, ni Gilbert ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa kanyang kalubanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, na mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, ngayong araw ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Ms. Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth o ID o anumang government-issued ID. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ngayong umaga at maraming salamat at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan
upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord.
Gagawin po natin ngayon ang panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at yalak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus Jesus ngayon ay muling muling nabuhay. nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinangako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Haring ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Darakilaing magpakailanman. Alleluia. Lungsod ng Diyos, ikaw ang bukal ng aking buhay. Makikigala kami sa iyo sa pamamagitan ng tugtog at sayaw. Alleluia. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa 5 bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin niya ang Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol kay sa Sion, siya ay sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya ay palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang Panginoon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lungsod ng Diyos, ikaw ang bukal ng aking buhay. Makikigala kami sa iyo sa pamamagitan ng tugtog at sayaw. Alleluia. Tulad ng isang pastol, titipunin niya sa kanyang bisig ang mga tupa at ilalapit sila sa kanyang puso. Alleluia. Dumarating ang Panginoon, magpagyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, iyong kawan niya ay kakalingain.
Sa sariling bisig, yung mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusuka sa lawak ng kalangitan? Sino ang makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sa bundok at burol ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi na dapat gawin ng Panginoon? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa Kanya? At sino ang Kanyang sinangguni para malaman ang dapat niyang gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ng Panginoon, ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong. Ang lahat ng kahoy sa bundok na ito sa kanya harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tulad ng isang apostol, titipunin niya sa kanyang bisig ang mga tupa at ilalapit sila sa kanyang puso. Alleluia. Ang Panginoon sa Sion ay dakila, ipinagbubunyi siya ng lahat ng bansa. Alleluia. Ang Panginoon ay naghahari, mga tao ay nanginginig. Sa trono niya ay nakaupo na kerubin ang kalapit, samantalang nasa trono nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon sa Sion, siya ay dakila. Ang Panginoon ang naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siya't pupurihin ang pangalan niyang banal. Hari, ikaw na dakila, ang matuwid, ang iyong mahal. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtingin pantay-pantay. Ang Panginoon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Si Moises at si Aaron, mga saserdoto niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, na ang Panginoon ay dalanginan, dininig naman sila. Ang Panginoon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. O Panginoon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Ang Diyos natin na Panginoon, dapat nating papurihan sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya ay ating Panginoon, siya ay ating Diyos na banal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon sa Sion ay dakila, ipinagbubunyi siya ng lahat ng bansa. Alleluia. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung mananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayari siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia.
Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid ang Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Alleluia. Ibinigay sa atin ng Diyos ang ating Ama, ang kanyang anak para sa pagkabuhay ng muli ng kanyang bayan. Buong tiwala tayong dumalangin sa Ama at wikain. Ang Panginoong Hesus, nawa ang aming maging buhay. Tulad na isang matatag na apoy, diliwanagan mo ang daraanan ng iyong bayan doon sa ilang, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus, nawa ang aming maging buhay. Sa pamamagitan ng tinig ni Moises, tinuruan mo iyong bayan mula sa bundok. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus, nawa ang aming maging buhay. Binusog mo ang iyong naglalakbay na bayan sa pamamagitan ng iyong kaloob na tinapay. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus, nawa ang aming maging buhay. Binigyan mo ng tubig mula sa kabatuhan ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, naging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus, nawa ang aming maging buhay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na ng mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang Panginoong Hesus, nawa ang aming maging buhay. Sama-sama po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, lagi nawa kaming magpasalamat sa iyo dahil sa muling pagkabuhay sa kaluwalhatian
ng aming Panginoong Kristo, sapagkat kami ang kanyang bayan na nakikibahagi sa kanyang tinamong kaligtasan. Hinihiling namin dito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga nakaisa sa ating panalangin pang umaga.